Kabanata 2951. Sa gitna ng primordial sacred land sa Midland, lumabas mula sa puwang si Anstora na may malamig at walang emosyon na mukha. Sa nakalipas na 2 araw, naglakbay siya mula Midland patungo sa Eternal Icefield upang salakayin si Severin at lamunin ito. Ngunit nang makarating siya roon, nalaman niyang wala na si Severin. Ang tanging natira ay ang nalalabing aura ng Thunderbolt Tribulation mula sa kamakailang pag-angat ni Severin sa True Immortality. Dahil sa pag-abot ni Severin sa True Immortality, ang kanyang celestial na katangian ay nagkubli ng kanyang kinaroroonan mula sa langit at sa River of Time. Kahit anong paraan ng paghahanap ay hindi siya matuntan ni Anstora. Galit na sumigaw si Anstora, sumpain siya. Nakamit niya ang True Immortality, naglaho sa puwang, at itinago ang sarili mula sa mga lihim ng langit. Posible bang napag-aralan niya ang space path na nasa top 10? Karaniwan, ang mga unang araw pagkatapos ng ascension ay panahon ng kahinaan. Kahit matapos ang heavenly tribulation, mababawasan ang lakas ng bagong immortal at hindi siya makakalayo ng malayo. Ngunit sa kabila nito, wala pa ring bakas si Severin kahit buong Icefield ang kanyang sinuyod. Sa huli, bumalik si Anstora sa primordial sacred land kinaumagahan na bigo. Lalong tumindi ang galit ni Anstora habang iniisip ito. Ang kanyang tinahak ay ang Path of Destruction na kabilang sa top 20 paths. Ang kapangyarihan nito ay nagligtas na sa kanya mula sa kamatayan laban sa Green Emperor at iba pang true immortal sa Blue Realm. Ngunit kahit siya ay nakaranas pa rin ng kahinaan pagkatapos ng Immortal Ascension, samantalang si Severin ay nagawang itago ang sarili kahit sa mga lihim ng langit. Kaya naman hindi mali ang hinala ni Anstora na maaaring napag-aralan ni Severin ang Law of Space. Dahil dito, lalo lamang naging mabigat ang kanyang ekspresyon dahil alam niyang mas mahihirapan siyang pigilan ang pag-angat ni Severin bilang Lord of the Realm. Sa sandaling iyon, ang 7 Stars Upside Down Formation ay kalahati pa lamang ang naiipon na enerhiya at dugo matapos wasakin ang East Plain, kalahati ng Delhi, at North Sea. Dahil hindi niya matuntan sa River of Time ang orihinal na espasyo ng Blue Realm, pinili niyang hanapin ito ng unti-unti. Noong una, hinahayaan lang niya ang lahat na umusad habang siya ay nasa gitna ng formation, ngunit ngayon ay may sagabal na si Severin. Pagkatapos mag-isip, ipinatawag niya ang 2 natitirang elder ng primordial sacred land gamit ang 2 itim na liwanag. Sina Fan Early at Ianzak ay nanginginig habang nakaluhod sa harap ni Anstora. Naghihintay kami sa inyong utos, Panginoon. Lumabas si Anstora mula sa itim na usok na walang emosyon ang mukha. Pakilyusan ang lahat ng puwersa ninyo. Itigil ang kasalukuyang pag-atake ng lakas sa Delhi at North Sea. Ang pangunahing target natin ngayon ay ang Grundy Uno Sacred Land. Kahit hindi niya alam ang eksaktong kinaroroonan ni Severin matapos itong maging immortal, alam niyang malapit sa puso nito ang Grundy Uno Sacred Land. Kaya naniniwala siyang doon niya ito mapapalabas. Ang kanyang malamig na mga mata ay nagliyab ng determinasyon habang iniisip niya. Ang kailangan ko lang ay lamunin siya. Isang true immortal ay sapat na para itulak ako sa late stage ng true immortality, at maaari akong maging Lord of the Realm at sa huli ay umabot bilang Royal Celestial. Matindi ang kanyang kumpiyansa hindi lang sa sariling lakas kundi pati na rin sa mga nakatagong trump card niya. Pagkatapos nito, naglaho siya sa isang iglap. Hindi kailanman ipapakita ni Anstora ang kanyang trump card maliban kung talagang kinakailangan. Habang naaalala niya ang nakakatakot na aura ng foreign demon, hindi niya napigilan na manginig kahit siya ay isang true immortal. Marahas niyang iniling ang ulo upang itaboy ang imahe sa kanyang isipan. Tiningnan niya ng matindi sina Fan Early at Ianzak sa huling pagkakataon, at saka naglaho ang kanyang katawan sa hangin. Sa wakas ay tumayo sina Fan Early at Ianzak mula sa lupa at pinunasan ang malamig na pawis sa kanilang noo. Agad nilang inis-ikaso ang mga disipulo. Kahit wala silang ideya kung bakit biglang aatakihin ni Anstora ang Grundy Uno Sacred Land, hindi sila nang ahas magtanong. Makalipas ang ilang sandali, ilang airship ang lumipad mula sa headquarters ng Primordial Sacred Land, na nag-iiwan ng bakas ng malevolent energy habang patungo sa Grundy Uno Sacred Land. Sa ilalim ng kalangitang nababalot ng demonic aura,
si Anstora ay nakatayo sa hangin na napapalibutan ng pulang liwanag ng Law of Destruction. Para bang isang sinaunang demonyo ang lumitaw sa mundo. Samantala, sa Cave World, katatapos lamang ni Severin sa paggawa ng pills at paglabas niya ng silid ay nakaramdam siya ng kakaibang pagyanig sa anyo ng mga hindi nakikitang alon ilang libong milya ang layo. Dahil ang kanyang primal soul ay konektado sa langit at lupa, ginamit niya ang River of Time at ipinakalat ang kanyang divine senses lampas sa gintong tubig patungo sa pasukan ng Grundy Uno Sacred Land. Mga 50,000 milya ang layo sa puwang, nagtipon ang madidilim na ulap at umiikot patungo sa direksyon ng Grundy Uno Sacred Land. Ang nakakatakot na malevolent energy ay may kasamang malalakas na batas ng kapangyarihan. Si Anstora, naramdaman ni Severin ang napakalakas na vital energy sa loob ng malevolent aura at agad niyang natukoy na ito ay isang true immortal. Walang iba kundi si Anstora na matagal nang nagtatago. Dahil dito, agad siyang nagbigay ng babala at ipinatawag ang mga elder ng sekta. Sa loob ng ilang sandali, siya ay dumaan sa puwang at nakarating sa sect hall. Sina Amethyst, Adrian, at iba pa ay nagtipon agad. Mabigat ang ekspresyon ni Adrian habang nagtatanong, sigurado ka bang atake ito ng Primordial Sacred Land? Tumango si Severin. Oo. Pinalawak ko ang divine senses ko at naramdaman ko si Anstora na papalapit kasama ang buong puwersa niya. Ang malevolent energy niya ay napakalakas at may dala pa siyang mga bangkay na puppets at disipulo ng Primordial Sacred Land. Walang duda na balak nila tayong patayin. Nang inig si Amethyst at nagtanong kung bakit biglang naglunsad ng ganitong malakas na pag-atake ang Primordial Sacred Land matapos ang kalahating taon na katahimikan ni Anstora. Agad niyang inutos kay Reynold at sa mga elder na buhayin ang defensive formation at si Cuthbert ang mamumuno dito habang sila ay haharap sa mga bangkay na puppets. Tumingin si Severin at nagsalita, "Ako ang haharap kay Anstora. Gusto kong malaman kung bakit siya kumpiyansa sa pag-atake niya sa atin." Pagkatapos noon, ginamit niya ang space manipulation at mabilis na naglaho sa paningin. Sa loob lamang ng ilang segundo ay nakatawid siya ng 1,000 milya. Sa kabilang panig, si Anstora na nakaupo sa malevolent energy na nagdadala sa kanya ay biglang nakaramdam ng presensya. Naramdaman niya na may isang true immortal na papalapit. Isang mabangis na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. "Matalas ka nga, ngunit dito na nagtatapos ang buhay mo." Nag-anyo siyang pulang liwanag at sumugod, at ang pagbangga ng dalawang true immortal na aura ay nagdulot ng pagyanig sa puwang na umabot sa libo-libong milya habang sumasabog ang mga alon ng elemental na kapangyarihan. Habang papalapit si Severin sa kay Anstora, lalong lumalakas ang kanilang aura at tumitindi ang presyon. Nang humigit kumulang 10 milya na lamang ang pagitan nila, parehong tumigil ang dalawang panig. Nagkatitigan sila ng may pag-iingat habang napapalibutan ng nagliliwanag na mga batas na parang isang malawak na karagatan, na sumasaklaw sa 1,000 milyang lawak at naglalaho sa walang hangganang kawalan. Unti-unting lumitaw mula sa balot ng masamang aura si Anstora, na tumapak sa hangin at tumingin pababa na may mapanuyang ngiti. "Matagal ko nang pinlano ang lahat ng ito. Lahat ay nahulog sa aking plano, ngunit ikaw ang naging kakaibang salik na nakamit ang immortalidad ng mas maaga sa inaasahan." Maraming dahilan kung bakit nais patayin ni Anstora si Severin, ngunit ang makita si Severin na nakatindig ng matayog na may liwanag ng isang celestial ay nagdulot ng hindi maipaliwanag na paghanga mula sa kay Anstora. "Sumuko ka sa akin," pahayag ni Anstora, na puno ng paghamak ang kanyang ekspresyon at malamig ang kanyang tono. "Kapag nabago ko na ang mundong ito at umangat bilang Panginoon ng Kaharian, bibigyan kita ng posisyon na higit sa 10,000 ngunit mas mababa lamang sa isa." May lubos na tiwala si Anstora sa kanyang sarili at sa kanyang mga plano. Noon ay nalampasan pa niya ang mga pamamaraan ng Green Emperor at hindi siya napatay kundi napigilan lamang. Sa pag-ipon ng lakas at dugo sa loob ng napakahabang panahon, lalo pang lumakas ang kanyang kapangyarihan, kaya para sa kanya ay walang halaga ang bagong pag-angat ni Severin sa pagiging immortal. May itinatago pa siyang alas, isang sandatang hindi pa ginagamit ngunit handang ilabas sa oras ng panganib. Kapag napilitan, tatawag siya ng isang tiyak na puwersa upang ipakita ang kanyang pisikal na anyo kahit pa mga hulugan ito ng pagkawasak ng Blue Realm.
Nanatiling malamig ang ekspresyon ni Severin habang sumagot. Narito ang aking alok pabalik, sumuko ka at papatayin kita agad sa halip na durugan ka ng pira-piraso. Maging ang kanilang nakaraang pag-atake mula sa Primordial Sacred Land at mga puwersang demonyo o ang 6 na buwang pagdanak ng dugo sa East Plain, itinuturing ni Severin ang mga ito bilang gawan ng masasamang erehe. Dahil sa kanyang minanang biyaya at kaalaman mula sa Green Emperor Tower, may hindi mapagkakasundong galit si Severin laban sa kay Anstora. Walang dahilan upang pagkatiwalaan ang salita ng isang tulad niya. Kahit bagong immortal pa lamang, mas mahina si Severin kumpara sa kay Anstora. Gayunpaman, ang kasanayan sa panloob na mundo na kanyang sinanay ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihan ng maliit na libong mundo. Sa pagsasanib ng 3,000 batas, nagkaroon siya ng lakas sa pakikipaglaban na maihahambing sa isang huling yugto na tunay na immortal. Hawak din niya ang Loren Divine Blade, ang pinakadakilang sandata ng Celestial na walang kapantay na lakas na nagbibigay sa kanya ng kakayahang makipaglaban ng 300 yugto laban sa isang perpektong yugto na tunay na immortal. Dahil dito, hindi bababa sa 70% ang kumpiyansa ni Severin na mapipigilan si Anstora, kung hindi man makamit ang ganap na tagumpay. Higit sa lahat, ang pagangat ni Severin sa pagiging immortal ay nangangahulugan na siya ang tiyak na magiging walang kapantay na Panginoon ng Kaharian. Mahalaga ito para sa patuloy na paglago ng kanyang maliit na libong mundo. Ang pakikialam ni Anstora ay katulad ng pagharang sa kanyang landas pasulong, isang bagay na hinding-hindi niya papayagan. Nang marinig ang pagtanggi ni Severin, lumitaw ang isang mabangis na ngiti sa mukha ni Anstora. Matigas ang ulo mong hangal. Pinili mong sumuway, kaya pagbibigyan kita at ipaparanas ko sa iyo ang aking kapangyarihan. Sa isang iglap, ang walang hangganang demonyong enerhiya sa likod ni Anstora ay sumabog at pinakawala ng rumaragasang batas ng pagkawasak. Libu-libong itim na sibat ang nabuo at sumira sa kawalan sa napakabilis na bilis. Ang batas na taglay ng mga ito ay kayang durugan ang kahit sinong semi-immortal. Hindi natinag si Severin sa pag-atake ni Anstora. Sa isang iglap ng pag-iisip, lumitaw sa kanyang kamay ang Loren Divine Blade. Walang kwentang galaw sabi ni Severin habang itinaas ang kanyang espada. Ngayon tanggapin mo ito. Sa isang malakas na sigaw, sumabog ang Loren Divine Blade sa makukulay na banal na liwanag. Ang 3,000 batas na nakaukit dito ay sumipsip ng kapangyarihan ng langit at lupa sa paligid. Nagtipon-tipon at naging isang gintong ulan ng espada na hamati sa paparating na kadiliman. Ang nakakabinging pagsabog ay umalingaw sa kawalan, na nagpakawala ng isang unos ng magulong enerhiya. Kumislap ang mga mata ni Anstora sa gulat nang makita niyang madaling winasak ni Severin ang kanyang batas ng pagkawasak. Ang ipinakitang lakas ay higit pa sa inaasahan mula sa isang bagong naging immortal. Nang masilayan ni Anstora ang Loren Divine Blade sa kamay ni Severin, may bahid ng ginhawa at kasakiman na kumislap sa kanyang mga mata. Isang mataas na uri ng sandatang celestial, bulong ni Anstora habang dinidilaan ang kanyang labi. Higit pa pala sa inaasahan ng mga lihim mo. Maraming ikinagulat si Severin sa kanya, dahil hindi pangkaraniwan para sa isang bagong immortal na magkaroon ng sariling celestial na sandata, lalo na kung ito ay isang mataas na uri. Ang balitang ito ay tiyak na magdudulot ng pagkabigla kahit sa loob ng celestial na kaharian. Upang makalikha ng ganitong sandata, kinakailangan munang makakuha ng 10 banal na ginto. Ang pambihirang kakulangan ng banal na ginto sa celestial na kaharian ay patunay ng napakalaking halaga nito, dahil aabutin ng maraming taon ang paghahanap nito kahit para sa isang tunay na immortal. Bukod pa rito, ang ganitong gawain ay karaniwang nagagawa lamang ng mga halos Royal Celestial na nakaunawa na sa 3,000 batas, dahil kailangang maitala ang mga batas na iyon sa sandata. Kahit ang isang tunay na immortal ay kadalasang nakakaunawa lamang ng isang batas sa simula, kaya imposibleng mailagay ang 3,000 rito. Ang katotohanang si Severin, isang baguhang immortal, ay may ganitong sandata ay lalo pang nagpatibay sa paniniwala ni Anstora na may malalim na lihim si Severin. Tinitigan ng mabuti ni Anstora si Severin matapos huminga ng malalim. Ito pala ang dahilan kung bakit nagawa mong labanan ang kapalaran at umangat sa pagiging immortal sa kabila ng maingat kong plano.
Papatayin kita at pagsasamahin ko ang mundo upang ako ang maging Panginoon nito. Mula roon, maaaring maabot ko ang pagiging Royal Celestial. Ang Loren Divine Blade, isang simbolong sandata ng Royal Celestial, ang susi sa ambisyon ni Anstora. Kung maagaw niya ito kay Severin, mas lalaki ang kanyang kumpiyansa sa paghahanap ng orihinal na espasyo ng Blue Realm. Sa isang matapang na galaw, hinawi ni Anstora ang hangin at sumugod kay Severin. Ang malaganap na batas ng pagkawasak ay nagtipon sa kanyang paligid at yumanig sa mismong Blue Realm. Dinaglaon, isang napakalaking bakas ng itim na kuko ang tumakip sa araw, na rumaraga sa patungo kay Severin na tila babaligtarin ang mundo. Lahat ng madaanan nito ay nadurog habang bumabagsak ito. Naramdaman ni Severin ang nakakasakal na presyon na bumungad sa kanyang mukha at agad niyang pinadaloy ang malawak na enerhiya ng langit at lupa patungo sa Loren Divine Blade. Sa isang iglap, sumabog ang 3,000 batas sa maningning na banal na liwanag, at dinaglaon ay nagsanib ang mga ito sa paligid niya upang bumuo ng matibay na kadena ng kaayusan. Kasabay nito, tumibok ang Loren Divine Blade sa mga marka ng landas, at sinipsip nito ang enerhiya sa paligid ng may kakaibang sigasig, na nagbago sa isang napakalaking sinag ng espada na umaabot ng libu-libong milya. Ang sinag ng espada ay humiwol ng malakas sa langit at lupa, na nagdala ng malawakang pagkawasak. Ang itim na kuko na pumuno sa kalangitan ay nabasag sa mga pira-pirasong aura na kumalat sa himpapawid. Nagpatuloy ang makukulay na sinag ng espada sa kanyang landas, na nagdulot ng matinding pangamba sa puso ng hindi mabilang na mga tagapagsanay sa Blue Realm. Nang makita ni Anstora na tila hiniwa lamang na parang mantikilya ang kanyang teknik ni Severin, pinigil niya ang kanyang paghamak at pinakawalan ng kapangyarihan ng langit at lupa sa kanyang loob. Tulad ng isang ligaw na kabayong nakawala sa renda, ang kapangyarihan ay paulit-ulit na damaloy sa kanya. Ang kanyang lakas bilang isang tunay na immortal ay winasak ang mismong hibla ng espasyo, at inihayag ang tila isang ilog noon. Ang ilog, na tila nagmula pa sa napakatagal ng panahon, ay naglalabas ng napakalawak at mar-ingal na aura habang ito ay nakalutang sa ibabaw ng lupa. Kabanata 2955. Sa buong Midland, ang kalangitan ay umabot sa isang walang katapusang gintong ilog na sumasaklaw ng 10,000 milya. Ang bigat ng celestial na tanawin ay nagdulot ng pagyanig sa Blue Realm, at lahat ng nasa antas ng pinakamataas na Paragon pataas ay nakaramdam ng nanginginig na presyon. Sa kailaliman ng maharlikang lungsod sa loob ng Delhi, si Lumino ay nagpapagaling ng kanyang mga sugat ng mag-isa nang itinaas niya ang kanyang ulo at nakita ang gintong ilog na gumuguhit sa kalawakan. Sa matinding takot, bigla siyang tumayo at nanginginig na nagsalita. Ito ay labanan ng mga tunay na immortal. Lumitaw na ba na si Anstora? Ang mala-apokaliptikong tanawin ay tila pagbagsak ng mundo, na nagdulot kay Lumino ng matinding kaba at pangamba. Wala siyang gaanong pag-asa na may magagawa ang Grundy Uno Sacred Land ng Midland sa ganitong sitwasyon. Dahil sa bigat ng kanyang nakita, napaatras siya sa kawalan ng pag-asa hanggang sa mapaupo siya sa lupa. Tapos na tayo, o langit. Tapos na tayo ngayong kumilos na si Anstora, bulong niya na tila nawawala sa katinuan. Hindi alam ang pag-angat ni Severin bilang isang immortal, inisip ni Lumino na ang paglitaw ng ilog ng panahon ay gawa lamang ni Anstora. Nang makabawi siya mula sa kanyang pagkabigla, umalis siya upang ihanda ang libing ng kanyang pamilya. Samantala, isang kahalintulad na pangyayari ang naganap sa grassland ng North Sea. Si Jackson na punong pari ay tumingin patungong Midland nang may hindi makapaniwalang ekspresyon. Magugulo ang mundo ngayon dahil sa labanan na kinasasangkutan ng isang tunay na immortal. Nagdilim ang kanyang mukha sa lungkot. Mukhang nasa panganib sina Adrian at ang iba pa. Mabigat ang loob niyang inutusan sina Allen at ang iba na protektahan ang kanilang mga kaanak at tumakas patimog bago magtungo pa kanluran. Matapos ibigay ang kanyang huling utos, si Jackson ay umangat sa langit ng may matibay na pasya at tumungo sa Midland na parang sinag ng liwanag. Kasabay nito, sina Adrian, Amethyst, at ang iba pang mga nakatatanda ay kararating lamang sa larangan ng labanan, walang kamalay-malay sa iniisip ng kanilang mga kaalyado. Doon, nasaksihan nila ang nagaganap na pagkawasak sa itaas, ang pagbagsak ng kalangitan, at ang kahanga-hangang ilog ng panahon,
ang mga tanawing iyon ay nag-iwan sa mga kagalang-galang na semi-immortal na matulala, dahil hindi nila inaasahan ang ganitong pangyayari. Ang mga ulap at ulan ay lumilitaw sa bawat galaw, at tila nababaligtad ang kalangitan. May mga banggaan ng maningning na liwanag kasama ang aura ng langit at lupa. Sa gitna ng kaguluhan, muling nakuha ni Adrian ang kanyang sarili at nagutos. Huwag mag-aksaya ng oras, patayin ang mga bangkay na puppet. Sa labanang iyon, ang dalawang tunay na immortal ay naglalaban habang ang iba pang semi-immortal ay humaharap sa kanilang mga kalaban. Sinamantala nina Adrian at ng kanyang mga kasama ang abalang dulot ng laban nina Severin at Anstora upang alisin ang bantang dala ng mga bangkay na puppet. Ang mga nakatatanda ay sumugod na may iisang layunin. Nakatayo sa kawalan, naramdaman ni Anstora ang pagdating ng grupo ni Adrian, at hindi ito nakakagulat dahil isa siyang tunay na immortal na ang pandama ay pinahusay ng mga batas sa loob ng kanyang katawan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nahaharap siya sa nakakasilaw na pag-atake at wala siyang magawa laban sa grupo ni Adrian, sapagkat isang nakasisilaw na bahagharing espada ang rumaragasa na patungo sa kanya. Nilikha mula sa sukdulang celestial na sandata, ang bahagharing ito ay kumakatawan sa pagsasanib ng 3,000 batas, lakas, kulog, buhay, kamatayan, pagkawasak, at iba pa. Sa kanya-kanyang anyo, mahina ang mga batas, ngunit sa pamamagitan ng batas ng espada na nag-uugnay sa kanila, nakabubuo sila ng pinagsamang lakas na kayang wasakin ang mga bundok at dagat. Kahit si Anstora ay nakaramdam ng panlalamig sa kanyang gulugod, na tila may paparating na kapahamakan. Napilitang kumilos, kinuha ni Anstora mula sa kanyang kasuotan ang isang maliit na watawat na naglalaman ng diwan ng kaguluhan. Ang maliit na watawat na kasinlaki ng palad ay may masalimuot na mga disenyo sa tela nito. Ang kaguluhan at balanse ay umiikot sa loob nito, na nagbibigay rito ng nakamamatay na kapangyarihan ng pagkawasak. Hindi ko akalaing ang isang bagong immortal ay magkakaroon ng ganitong lakas sa labanan. Mas lalo kang dapat patayin, pangungutya ni Anstora habang inilabas ang kanyang sariling sandata. Kilala bilang Chaos Flag, ang maliit na sandatang hawak niya ay nagmula pa sa panahon ng mga celestial na demonyo. Gawa ito sa banal na ginto at nagtataglay ng dalawang magkaibang enerhiya, ang langit at lupa. Sa loob nito ay may kakayahang punitin ang kaguluhan, durugan ang espasyo, at kontrolin ang mismong mga batas. Isa itong mapaminsalang puwersa na dapat katakutan. May kabuuang 79 na batas ang nakaukit sa ibabaw nito, kaya isa itong bihira at mahalagang sandata kahit sa hanay ng mga celestial na sandata. Habang iwinawagayway ang Chaos Flag, ang positibo at negatibong enerhiya ay naglabas ng walang pigil na banal na liwanag. Isang simpleng galaw lamang ang kailangan upang pakawalan ni Anstora ang lumaragasang itim at dilaw na banal na liwanag. Ang mga sinag na ito ay nagdala ng kaguluhan, na winasak ang kawalan, at sinalakay ang makukulay na sinag ng espada ng may matinding bangis. Sa loob lamang ng ilang sandali, umalangaw ang kawalan sa sunod-sunod na pagbitak at pagsabog, habang ang apoy ay sumiklab paitaas at ginulo ang rumaragasang agos ng ilog ng panahon. Sa ilalim ng walang tigil na pag-atake ng Chaos Flag, nakita ni Anstora na tuluyang nawasak ang makukulay na sinag ng espada. Ito ay panandaliang ginhawa para sa kay Anstora matapos mapigilan ng watawat ang pag-atake ng espada. Samantala, lumiit ang mga mata ni Severin habang tinitingnan ang Chaos Flag, at may bahagyang gulat na lumitaw. Hindi niya inaasahan na may ganitong sandata si Anstora. Hindi mababago ng isang celestial na sandata ang iyong kapalaran. Mamamatay ka ngayon, pangungutya ni Severin. Ang kanyang mga paa ay tila nagliwanag habang ang mga batas sa paligid ay nagsanib upang bumuo ng apoy na may 5 kulay. Sa sumunod na sandali, ang puwersa ng oras at espasyo ay sumabog mula sa kanya, na nagpakita bilang isang 5 kulay na landas na kumalat sa kalangitan. Isang hindi nakikitang alon ang mabilis na lumawak sa kawalan, na pinatigil ang espasyo at oras. Ang mundo ay tila napunta sa isang estado ng pagkakahinto. Ang lahat ng bagay sa loob ng 1,000 milyang saklaw ay nagsimulang mabaluktot dahil sa puwersa ng oras at espasyo. Si Anstora, na nakaramdam na may mali, ay nabihag ng paligid habang ang kanyang enerhiya ay nagulo. Nanigas ang kanyang katawan at halos hindi siya makagalaw.
Ang walang tigil na kapangyarihan ng pagdaloy ng oras ay unti-unting kumain sa kanyang immortalidad, na pinapahina ang kanyang sigla sa bawat sandali. Bagamat ang buhay ng isang immortal ay tumatagal ng maraming panahon, ito ay sakop pa rin ng batas ng oras. Sa loob lamang ng ilang paghinga, naramdaman ni Ann Stora ang libu-libong taon ng kanyang buhay na nawawala, habang ang kanyang buhok sa gilid ay nagsimulang pumuti. Sa sandaling iyon, nabalot siya ng takot at sindak habang nakatingin kay Severin ng may pagkabigla. Nakamit mo ba ang ganap na kontrol sa oras at espasyo? Paano posible na mapangasiwaan ang dalawang batas ng sabay? Hindi siya makapaniwala, nanlaki ang kanyang mga mata sa takot at nakaramdam siya ng panlalamig sa buong katawan. Akala niya ay nagsisimula pa lamang siyang matutong manipulahin ang espasyo. Ang paggamit niya ng Chaos Flag ay upang kontrahin iyon, dahil ito ay ginawa upang sirain ang espasyo. Ngunit malinaw na kay Severin ang kapangyarihan sa parehong oras at espasyo, at pinagsama pa niya ang mga ito sa iisang landas. Sa loob ng saklaw na iyon, naramdaman ni Ann Stora na humihina ang koneksyon niya sa labas na mundo, at ang kanyang mismong asensya ay unti-unting kinakain ng daloy ng oras. Habang humihina ang kanyang lakas at mabilis na nauubos ang kanyang buhay, nagsimulang manig ang takot sa kanya. Isinusumpa kita. Bagamat ang isang tunay na immortal ay may kakayahang kontrolin ang kapangyarihan ng langit at lupa sa bawat galaw, ang pagkawala ng koneksyon sa labas na mundo ay nangangahulugan na mapuputol ang pinanggagalingan ng kanyang lakas. Isang napakahirap na sitwasyon iyon. Patuloy ang walang tigil na daloy ng oras, na kumakain sa kanyang sigla at haba ng buhay sa bawat sandali. Ang buhay ng isang immortal ay may hangganan at hindi hihigit sa ilang panahon o 1,000,000 taon. Wala pang umabot sa antas na mabuhay tulad ng langit at lupa. Sa kanyang determinasyon, itinaas ni Ann Stora ang Chaos Flag at nagpakawala ng rumaragasang banal na liwanag. Nais niyang wasakin ang espasyo at oras na bumibihag sa kanya, at pilit na kumawala. Ngunit hindi siya bibigyan ni Severin ng ganoong pagkakataon. Napapalibutan ng mga batas ng oras at espasyo, matatag na tumayo si Severin habang gumagawa ng ilang selyo gamit ang kanyang mga kamay. Ang kanyang buhok ay nagliyab sa banal na liwanag, at mistulang isang Royal Celestial na nangingibabaw sa lahat. Supulan utos niya, at ang 3,000 batas ay sumabog mula sa kanyang katawan upang bumuo ng banal na mga kadena ng kaayusan. Naging mas matatag ang saklaw, at si Ann Stora ay nabihag sa loob ng espasyo. Kasabay nito, naglaho ang Loren Divine Blade sa kawalan at naghanda upang pabagsakin si Ann Stora. Isang kislap ng malamig na liwanag ang tumagos sa malawak na kalawakan, na nagpasiklab ng walang hangganang kaguluhan sa daraanan nito. Nang maglaho ang Loren Divine Blade, si Ann Stora na ang kanyang pandama ay naputol habang nakakulong sa saklaw ng oras at espasyo ay nakaramdam ng matinding panganib na bomb alert sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng magulong pangyayari, nasaksihan niya ang mga enerhiyang kaguluhan na dumadaloy sa kawalan na parang kumukulong tubig. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang gulugod, at agad niyang itinaas ang kanyang kamay upang iwagayway ang Chaos Flag. Ang itim at dilaw nitong kulay ay sumiklab sa banal na liwanag na nagtangkang pigilan ang lumalapit na kawalan. Kasunod ng sunod-sunod na pagsabog na umalangaw sa kaguluhan, nagsimulang magsanib ang elementong enerhiya sa magulong espasyo habang sumasalpok ito sa Loren Divine Blade. Ang banggaan ng dalawang sandata ay nagbunga ng isang mapaminsalang shockwave. Ang pandama ni Ann Stora ay hamina, at 1,000 taon ng kanyang lakas buhay ang nawala. Nang maramdaman niyang mahirap basagin ang tila kampanang saklaw ng oras at espasyo, pakiramdam niya ay tuluyang lumubog ang kanyang puso. Paano niya nagagawang kontrolin ang dalawang batas ng ganito kahusay? Nabigla ang kanyang isipan sa kakayahan ni Severin sa oras at espasyo, dalawa sa pinakamataas na uri ng mga batas sa buong pag-iral. Napakahirap para sa karaniwang tao na maunawaan kahit isa sa mga ito, lalo na ang pagsamahin sa iisang landas gaya ng ginawa ni Severin. Habang nakakulong sa saklaw ng oras at espasyo, naramdaman ni Ann Stora ang mabilis na pag-ikli ng kanyang buhay. Sa isang iglap, 10,000 taon ang nabawas sa kanyang habang buhay. Para bang hindi pa iyon sapat, hindi niya mapunan ang kapangyarihan ng langit at lupa sa kanyang katawan, at ang kanyang celestial na lakas ay unti-unting humihina.
Sa harap ng nalalapit na pagkatalo, ang kanyang tumitinding kaba ay naging matibay na pasya. Matigas ang titig niya kay Severin habang huminga ng malalim at nagsalita sa malamig na tono. Isasama kita sa pagbagsak ko. Hindi natinag si Severin sa banta at malamig na sumagot. Gusto kong makita kung paano mo gagawin iyon. Ang saklaw ng oras at espasyo ang pinakamalakas na alas ni Severin, na higit pa sa mahiwagang Loren Divine Blade. Malaki ang tiwala niya sa kanyang kakayahan, dahil ang dalawang batas na iyon ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang tila isang Diyos. Kaya niyang kontrolin ang buhay at kamatayan, at wasakin ang espasyo sa isang galaw lamang. Galit, sunod-sunod na nagpakawala si Anstora ng banal na liwanag gamit ang Chaos Flag. Sa matinding galit, sumigaw siya. Walang galang na nilalang babalatan kita ng buhay. Sa bug zone ng matinding galit, kinagat ni Anstora ang dulo ng kanyang dila at naglabas ng sinaunang asensya at dugo. Ang dugo ng isang tunay na immortal ay naglalaman ng napakalakas na enerhiya. Nang tumama ito sa watawat, nagliwanag ito ng matindi at pinasabog ang espasyo sa paligid. Dose-dose ng mga batas ang kumislap at winasak ang nakapaligid na espasyo. Nagsimulang mabuo ang mga bitek na parang sapot sa nagyelong espasyo, at ang kaguluhan ay handa ng sumabog anumang sandali. Umatras ang Loren Divine Blade dahil sa liwanag ng watawat at napigil ang maabot si Anstora. Nang makita iyon, si Severin na kumokontrol sa saklaw ng oras at espasyo upang bawasan ang buhay at lakas ni Anstora ay nagpakawala ng 3,000 batas sa kaguluhan. Isang tulay na banal na may 5 kulay ang nabuo, na nagpadaloy ng enerhiya patungo sa Loren Divine Blade upang harapin ang Chaos Flag. Nang makita ang dalawang sandata na naglalaban at nagkakapantay, ngumiti si Severin ng may panunuya. Tingnan natin kung gaano pa karami ang natitira mong asensya. Ang dugo at asensya ay napakahalaga sa bawat tagapagsanay dahil ito ang pinagmulan ng kanilang lakas at pundasyon. Ngunit sa desperadong pagtatangka ni Anstora na makalaya, isinugal niya ang kanyang sariling asensya upang palakasin ang kanyang celestial na sandata at subukang basagin ang kawalan na saklaw ni Severin. Gayunpaman, si Severin pa rin ang may kalamangan. Dahil sa matinding pagliyab ng kanyang asensya at dugo, ang nagliliyab na liwanag ng Chaos Flag ay kumislap sandali bago hamina. Sinamantala ni Severin ang pagkakataon at manonyebra ang sinag ng espada ng Loren Divine Blade, na humiwas sa depensa ng watawat at muntik nang maputol ang braso ni Anstora sa isang galaw. Ang dating marangal na si Anstora ay napuno ng sugat, at ang kanyang buong katawan ay nababalot ng dugo. Halos mawala ang kanyang buhay sa sandaling iyon. Ang sakit at takot ay bumalot sa kanya habang iniisip niyang muling pasiklabon ang kanyang asensya at dugo, ngunit ang panganib na masira ang kanyang pundasyon ay pumihil sa kanya. Masyadong malaki ang kapalit kung bababa ang kanyang antas mula sa pagiging tunay na immortal. Wala nang ibang pagpipilian, pinatatag ni Anstora ang kanyang loob at naghanda sa kanyang huling hakbang. Severin, sigaw niya na puno ng galit. Nag-aalab ang kanyang mga mata habang tinitigan si Severin na parang matalim na talam. Wala ka nang iniwang pagpipilian sa akin. Noon pa man ay nag-aatubili siyang tawagin ang demonyo mula sa ibang mundo dahil alam niya ang mabigat na kapalit nito. Ang ritual ay magdudulot ng malawakang pagdanak ng dugo sa kalahati ng Blue Realm, at kinakailangan din niyang gamitin ang kanyang sariling asensya at dugo upang ito ay magtagumpay. Isang sakripisyong kahit siya ay hirap tanggapin. Kasabay nito, maaaring maaga ng demonyong kanyang tatawagin ang koordinasyon ng Blue Realm, na magpapahirap sa kanyang maging Panginoon ng mundo. Ngunit dahil sa walang tigil na pag-atake ni Severin at sa mabilis na paghina ng kanyang lakas, wala na siyang ibang mapagpipilian. Isang malamig na determinasyon ang bumalot sa kanya habang itinaas niya ang kanyang palad at tumawag ng isang ilog ng gintong dugo na pumuno sa kawalan na tila kasing bigat ng asugi. Walang pag-aatubili, bumulong si Anstora at agad na nagsagawa ng sunod-sunod na galaw ng kamay. Ang kapangyarihan ng langit at lupa ay pinaghalo sa kapangyarihan ng mga batas, at sa kanyang harapan ay nabuo ang isang kakaibang simbolo mula sa gintong dugo. Habang nabubuo ang simbolo, ang kanyang asensya ay patuloy na nauubos, at ang mga demonyong enerhiya sa likod niya ay sinipsip papasok dito. Si Anstora ay pinagpawisan ng malamig na tila may lagnat at nasa bingit ng pagbagsak.
Samantala, ang Seven Stars Upside Down Formation na inilatag sa buong Blue Realm ay nagsimulang manginig. Sinisipsip ang kapangyarihan ng langit at lupa habang pinupunit ang kawalan. Isang ilog ng dugo ang agad na nabuo, na rumaraga sa patungo sa simbolo ng may hindi mapipigilang puwersa. Sa isang malakas na pagsabog, nilampasan ng ilog ang hangganan ng oras at espasyo, halos hindi pinapansin ang mga hadlang ng espasyo na dapat sana'y pumipigil dito. Kasabay ng daloy ng oras, sumugod ang ilog patungo sa kakaibang simbolo ng may sinaunang lakas. Tinitigan ni Anstora ang simbolo ng may pagkabaliw at nag-usal ng panawagan. O Haring Luther Netherya ng mundo ng demonyo, humihingi ng iyong tulong. Pagkatapos niyang magsalita, tuloy-tuloy na pumasok ang enerhiya at dugo sa simbolo, at mula rito ay lumabas ang isang nakakatakot na presyon na tila sumasakal kay Severin. Isang kalansay ang unti-unting nabuo sa loob ng gintong liwanag ng dugo. Sa asensya ng isang tunay na immortal bilang puso nito, at ang walang katapusang dugo bilang laman at dugo, ang pagbabago ay naganap sa bilis na nakikita ng mata, ngunit sapat na mabilis upang makumplito sa loob lamang ng ilang segundo. Hindi nagtagal, isang marangel na nilalang na ang katawan ay napuno ng kapangyarihan ng mga batas ang lumitaw, na parang isang kataas-taasang Diyos na lumabas mula sa kasaysayan at hinubog ng kapangyarihan ng kawalan. Ang kapangyarihan ng oras ay bumalot sa nilalang na iyon, kaya nahirapan si Severin na makita ng malinaw ang itsura nito. Ang tanging napansin niya ay isa itong nilalang na may sungay na kahawig ng isang halimaw. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Sa gitna ng magulong dagat ng kaguluhan lampas sa kawalan, isang tuyot at tila walang direksyong kalawakan ang walang hanggan na umaabot, kung saan ang naglalakbay lamang ay ang umiikot na enerhiya ng sinaunang kaguluhan. Kahit ang isang tunay na immortal na manggahas tumapak dito ay agad nalalamunan ng mapaminsalang kapangyarihan nito, na sapat upang walang maiwang kahit buto. Ayon sa mga alamat, may mga sinaunang mananakop, mga nilalang na isinilang mula sa kaguluhan na minsang sumira sa kabanalan ng celestial na kaharian. Isang malawak na itim na kaharian ang nakaambas sa gitna ng sinaunang kailaliman, na napakalayo sa abot ng Blue Realm. Ang kalangitan nito ay balot ng walang hanggang kadiliman, habang ang lupa ay nababalot ng nakakatakot na pulang kulay. Mga kakaibang halimaw ang gumagala sa madidilim na gubat, at ang amoy ng pagkabulok ay laganap sa buong lugar. Ito ay isang mundong bagay sa mga isinumpa. Walang araw o bituin ang sumisikat sa lupang iyon, dahil ang lahat ay kinulayan ng itim ng isang kakaibang kapangyarihan. Sa loob ng isang lumulutang na palasyo sa kalangitan ng mundong iyon ay may 2 anyong tao na naglalaro ng chess. Ang chessboard ay isang napakalaking estruktura na sumasalamin sa lawak ng mundo. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng marangal na kasuotan na may jade na panuksok sa buhok. Naglalabas siya ng aura ng celestial na karangalan na parang isang celestial na pinuno. Ang araw at buwan ay tila umiikot sa kanya, habang ang universo ay nakasabit sa ibabaw niya. Ang mga batas ng paglikha ay sumasayaw na parang sinag ng araw. Isa siyang nilalang na kayang hubugin ang mismong realidad sa kanyang kagustuhan. Sa kanyang tapat ay nakaupo ang isang nilalang na may mga sungay sa noo. Gusot ang kanyang buhok at mapotla ang kanyang mukha. Balot siya ng aura ng kamatayan, at napapaligiran ng mga iyak ng paghihirap at mga alingaw-ngaw ng mga kasalanan. Ang mga sigaw ay puno ng pagdurusa, pagpatay, kasalanan, malas, at iba pang kapahamakan. Naruroon din ang mga anyo ng kasakiman, galit, kamangmangan, pagmamataas, at pagdududa. 5 uri ng lason ang pumulupot sa kanya na parang itim na kadena ng kaayusan, na nagbibigay sa mga espiritu ng impyerno ng 7 nakamamatay na kasalanan. Ang isang tunay na immortal na lalapit sa lugar na iyon ay agad na babagsak sa kapahamakan. Ang kanyang 6 na pandama ay hihina, at papasok sa kanyang katawan ang 5 lason. Ang 7 kasalanan ay babagsak sa kanya, kasama ang iba pang mga sakuna. Sa huli, malulunod siya sa lahat ng ito at magiging isa sa mga masamang reksyosa. Ang 2 nilalang ay ginawang chessboard ang mga batas ng dakilang landas, gamit ang ilog ng oras bilang mga guhit nito habang ang mga buhay ng mortal ang ginawang mga pyesa. Sa bawat galaw, may alon na nalilikha sa ilog ng oras,
ginugulo ang mga kaluluwang nais tumawid at ginagawa silang trepeo. Habang naghahanda ang nilalang na may sungay na gumawa ng kanyang galaw, isang panawagan ang umalangaw mula sa ilog ng oras. O Haring Luther Netherya ng mundo ng demonyo, humihingi ng iyong tulong. Ang panawagan ay umalangaw sa buong palasyo at nakuha ang atensyon ng marangal na nilalang. Mukhang may isa sa iyong mga alagad na humihingi ng tulong, Haring Luther, sabi ng tila emperador na nilalang na may bahagyang gulat sa kanyang tinig. Itinaas ni Haring Luther ang kanyang kilay at balak sanang supulan ang panawagan nang marinig niya ang mga salitang Netherya ng mundo ng demonyo. Netherya, siya iyon. Ang kanyang kaharap na si Oliver ay nagtanong, may gumugulo ba sa iyo? May halong gulat at pagkaunawa, ipinaliwanag ni Haring Luther. Ang Netherya ay dating inatas ang hanapin ang mga piraso ng celestial na kaharian. Hindi ko na siya masyadong pinansin matapos ang kanyang kamatayan, ngunit sa aking pagkagulat, ang kanyang asensya na nadungisan ng panlabas na mundo ay umangat sa pagiging tunay na immortal matapos ang napakaraming panahon. Kailangan niya ang aking tulong. Kabanata 2960. Hindi nang ahas si Haring Luther na magpakita ng kahit anong kaabangan sa harap ng marangal na nilalang. Bagamat pareho silang maharlikang celestial, si Oliver Brooker ay isang pinunong nagmula sa mas mataas na angkan lampas sa kahariang iyon. Hindi maiwasan ni Haring Luther na manginig habang naaalala ang magulong labanan sa mundo ng demonyo noon. Kung hindi siya agad sumuko, baka sinapit niya ang kaparehong kapalaran ng emperador ng langit. Pagkarinig nito, kumislap ang mga mata ni Oliver na parang araw at buwan habang ilang panahon ang lumipas sa kanyang paningin. Mabilis niyang nasilip ang mga lihim ng langit mula sa daloy ng oras sa chessboard, na nagpapatunay na totoo ang sinasabi ni Haring Luther. Oo, mukhang ganoon nga. Sa ganitong sitwasyon, dapat kang magmadali at tumugon sa kanila. Baka nakatagpo sila ng kalaban habang hinahanap ang mga piraso ng celestial na kaharian, sabi ni Oliver habang naglalagay ng pyesa ng chess na may bahagyang ngiti. Ang mga piraso ng celestial na kaharian ay nagmula pa noong sinaunang panahon ng hiwain ni Arman ang kalangitan gamit ang kanyang banal na espada, at ang ilog ng oras ng celestial na kaharian ay nahati sa dalawa at ang mga lihim nito ay nanatiling nakatago. Ang celestial na kaharian ngayon ay nahati sa tatlo, at ang mga sumalakay sa kanlurang kontinente ng demonyo ay agad nahulog sa kailaliman ng mundo ng demonyo. Ang simpleng pag-iisip kay Arman ay sapat upang makaramdam ng kilabot si Oliver kahit bilang isang makapangyarihang halos royal celestial. Sa kabila ng kanilang antas bilang Royal Celestial, gumugol sila ng napakaraming panahon sa paghahanap sa iba't ibang mundo upang mahanap ang mga labi ng celestial na kaharian at maibalik ito, at maghiganti sa lahat ng nabubuhay. Hindi man lang sumagi sa isip ni Oliver na may mangyayaring napakalaki sa araw na iyon. Mabilis na itinapat ni Haring Luther ang kanyang daliri sa pagitan ng kanyang mga kilay at nagpadala ng isang bahagi ng kanyang kamalayan mula sa kanyang enerhiya papunta sa nanginginig na ilog sa kanyang harapan. Pagkatapos, ang kanyang kaluluwa ay naglakbay sa napakaraming panahon habang sinilip ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Sa wakas, natuntun niya ang pinagmulan ng panawagan sa gitna ng walang katapusang kaguluhan at sinundan ng daloy ng oras patungo sa pinagmulan nito. Natagpuan ni Haring Luther ang kanyang sarili na nababalot ng asensya at dugo ng tunay na immortal. Isang marangal na puwersa ang bumuo sa kanyang pisikal na anyo habang ang napakalakas na presyon ng langit at lupa ay sumabog mula sa kanyang katawan. Nang maramdaman niya ang kanyang lakas ay mas mababa pa sa 10,000 bahagi ng kanyang tunay na kapangyarihan at umaabot lamang sa gitnang antas ng tunay na immortal, bahagya siyang kumunat ang noo at nakaramdam ng kaunting pagkadismaya. Siya ay isang Royal Celestial. Sa paghihiwalay ng isang bahagi ng kanyang kaluluwa, ipinadala niya ito sa malawak na kaguluhan, na dumaan sa daloy ng oras hanggang sa tuluyang mabuo sa mundong iyon. Sa kasamaang palad, ang lakas na nakuha niya ay hanggang gitnang antas lamang ng tunay na immortal. Gayunpaman, nang maramdaman niya ang aura ng mundong iyon, napagtanto niyang hindi ito ang mundo ng demonyo o ang celestial na kaharian, kundi isang mas mahinang mundo. Dahil kayang punitan ng mga tunay na immortal ang kawalan, binuksan niya ito at napag-alamang ito ay isang piraso ng celestial na kaharian. Tumingala siya sa langit at nakita ang dumadagandong na kulog habang nanginginig ang mundo.
Sa isang iglap, tila nagtipon ang mapaminsalang kulog upang paalisin siya. Pinatahimik ni Haring Luther ang kaguluhan sa isang simpleng galaw, at ang mapaminsalang enerhiya ng kulog ay agad na nilamon ng magulong daloy ng hangin. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa nanghihinang si Anstora sa kanyang tabi at nagsalita. Ikaw ba ang tumawag sa akin? Sa pagdama ng napakalakas na aura na binubuo ng lason, kasalanan, at kapahamakan, nanginginig si Anstora at lumuhad sa lupa. Ako po ang mapagpakumbabang tumawag kay Haring Luther. Halos natuntun ko na ang orihinal na espasyo ng pira-pirasong celestial na kaharian ngunit nahadlangan ako ng taong ito. Sapat na, wala akong interes sa iyong mga reklamo, iwinasiwas ni Haring Luther ang kanyang kamay. Habang ang 3,000 batas ay umalingaw sa paligid niya, sinilip niya si Anstora at kumonekta sa ilog ng oras ng mundong iyon. Sa loob lamang ng ilang sandali, nakita niya ang lahat ng ginawa ni Anstora. Ilang sandali pa, tiningnan niya si Severin ng walang emosyon at nagsalita. Isang pambihirang talento at tagapagmana ng kaalaman ng Green Emperor. Naglakbay ako sa napakaraming linya ng oras sa kaguluhan upang pigilan siya sa pag-angat bilang immortal. Ngunit pinili ng kapalaran na ibigay sa iyo ang celestial na sandata. Lumiit ang mga mata ni Severin habang nanigas ang kanyang mga kalamnan. Sa mga salita ni Haring Luther, napagtanto niyang ang nilalang sa kanyang harapan ay walang iba kundi isang Royal Celestial na tumawid sa walang hangganang kaguluhan upang magpakita roon.